Mag-amang Daniel Padilla and Mr. Romel Padilla na booking patungkol sa girl na ipinalit kay Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video ay hanggang sa ngayon ay napag-uusapan pa rin ang patungkol po kay Daniel Padilla at kay Miss Catherine. Kahit po iniiwasan natin na sana wag na natin siyang pag-usapan, pero pilit tayong dinadala ng ilan sa mga news yung kanilang issue ng hiwalayan, kasi parang ngayon sabi nga ng kasabihan that time is the ultimate teller. So napapabalita kasi mula po nang lumabas ito pong bagong negosyo na sinasabi po ng Padilla or sinasabi nitong si Mr. Daniel na hindi daw po siya part owner of J Castle na itinayo dito po sa Batangas. Matapos po maglabas ng ilang mga matapos ilabas to sa publiko ay nagsanga-sanga na nga ang ilan sa mga impormasyon patungkol sa dating or dito po sa girl na nai-issue ngayon kay Mr. Daniel. Kasi matapos nga ng ilang buwan, parang hinintay lang talaga na mapabalita na may nanliligaw na kay Miss Catherine, number 1, bago po nila inilabas to. Pero as para sa parang parang lumalabas talaga na isa rin ito sa mga kadahilanan kung bakit po nagkaroon po ng hiwalayan talaga. So, sa isang online site or online news po ng Tonight Entertainment patungkol po dun sa girl ay may kinalaman pala ang tatay nitong si Mr. Daniel Padilla patungkol po dun sa girl na pinopormahan nitong si Mr. Daniel Padilla na napag-uusapan ngayon sa online, no? So binalita ng isa sa mga online site sa YouTube ang tungkol di umano sa bagong nililigawan ni Daniel Padilla at isa raw itong rich girl na taga Batangas. Kaya naman laging nagpupunta umano ang aktor at doon nagsiselebrate ng kanyang kaarawan last April sa Tanawan. So if you remember, nagkaroon po siya ng nagkaroon po siya ng celebration ng kanyang birthday doon po sa Batangas, Tanawan, Batangas. So i-relate po natin yan doon sa impormasyon na ang kanyang nililigawang girl is from Batangas, which means during those times na siya po ay nagsiselebrate ng kaarawan, naroroon yung girl. May nagchika rin na tungkol sa nililigawan ito ni DJ. Marami raw mga negosyo ang pamilya ng girl, kaya pala tinawag siyang rich girl. How true na naging kasosyo di umano ng aktor ang ama nito sa isa pa sa mga negosyo niya. So which means may kinalaman nga ang tatay nitong si Mr. Daniel Padilla kung bakit nagkaroon ng communication yung girl, yung rich girl, tsaka si Daniel. Chinek natin ang account ng nasabing girl na inuugnay kay Daniel at nakapollow nga ang aktor sa account nito sa IG kahit maliit lamang ang followers nito, which means ordinary people lang talaga siya, hindi siya ganun kabonggang celebrity. So non-showbiz po talaga siya. Well, abangan na lang natin kung may katotohanan nga ang mga balitang ito. Kung totoo man, wala namang masama dahil single naman si Daniel. Ang tanong ngayon ng mga netizen, sino kaya sa kanila ni Catherine ang unang magkakaroon ng relasyon matapos ang kanilang breakups? So kapag po pinag-aralan natin yung senaryo, maaring isa ito sa mga kadahilanan or isa ito sa mga nakikita nating reason kung bakit yung girl na to is inauugnay ngayon sa pangalan ni Mr. Daniel. Talagang time lang talaga makapagsasabi. And nalilito lang ako, questionable lang sa aking mind, nung mga panahon na ini-interview po ito pong tatay ni Mr. Daniel Padilla na si Mr. Romel, sinabi niya na kung siya daw ang tatanungin, gusto niyang magkabalikan pa si Daniel at saka si Catherine. Yun naman pala, alam din niya na yung
yung girl na nililigawan ni Daniel, ay siya rin mismo ang naging tulay para po sila magkaroon ng ugnayan. So medyo cringe lang pakinggan, pero I know that if you're going to read between the lines, 'di ba? At kung isi-simplify po natin yung statement na to o itong balitang ito, parang may something something fishy with regards to this. Pero syempre, ayoko naman sa akin manggaling, 'di ba? Mas maganda pa rin na talagang unti-unti sa pagdaan ng panahon ay lalabas at lalabas din ng totoo. Kasi mahirap naman na mag-fabricate tayo ng story or magbigay tayo ng opinion patungkol sa bagay na ito nang hindi pa nagsasalita ang magkabilang kampo. Kaya mag-antay lang po tayo. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin. Unahin natin si Miss Aida Villaluz. Dapat magpakasal na sila and live happy, peaceful life like Ate B and Ralph. A 3 hectares with mansion house for their kiddos with Alden. What a wonderful life. God bless you both. More cut din. Ayan. So, ito naman yung kanyang wish para kay Catherine Bernardo and Mr. Alden Richards. Kahit naman talaga sino kung tutuusin, talagang si Alden po napakarami ng investment niyan, as well as Miss Catherine, 'di ba? Ang dami na rin po mga investment. Lalo na po yung napakaganda niyang resort, yung Amara Resort. Sabi naman po ng isa pang user, super ganda ni Kat, deserve niya yung mga endorsement na dumating sa kanya. We love you, Kat. And Amelita Nudalo said, thanks for your legit news. God bless po sa inyo. Salamat din po sa inyong palagiang panonood at pagtitiwala sa atin pong mga updates araw-araw patungkol kay Catherine at kay Alden Richards. Hindi lang natin binibitawan to kasi parang nakikringe lang ako sa mga nalalaman kong balita, no. Sabi naman ni Mr. Aleja Chuchu, ang hirap ng name niya. Chukapin, Cut then forever. Love you both and God bless you always and always. Sana sila ang magkatuluyan, Lord. Ayun, so yun din po yung prayer ng ilan sa mga Katden fans. Alam nyo po ba na parami ng parami ang mga Katden, lalo na sa Facebook na ko. Ang dami po nilang ginawa mga Facebook pages. Sabi ni Feli Rivera, napakabait at may love talaga sa Diyos talaga sina Alden at Catherine. That's why they are blessed by ng dearest God. More blessing para sa kanilang dalawa. I have the utmost respect for these adorable lovebirds. Me too. Kasi napaka-simple lang ng kanilang hindi katulad ng ibang mga love team na talagang all out, 'di ba? Pero this time nakikita natin to na si Catherine kasi talagang kakaibang actress kakaibang tao talaga siya. Siguro ilang buwan ko na rin po na sinusubaybayan yung mga buhay niya, pero talaga makikita ko na she's different from other actress. She's different from other generation na talaga makikita mo with respect. Lumaki siya talaga na maayos. Sabi po ng isang user, Miss Dareds, si Father po ay spiritual advisor po ni Alden yan. Lalo at galing si Alden noon sa depression noon. Ngayon kailangan ni Catherine ang spiritual advisor dahil sa mga pambabash na nararanasan ng Kat din. Akala ng mga bashers maganda ginagawa nila. Hindi nila alam ang laki ng impact sa mental health ng mga celebrity yung ginagawa nila sa mga artista, which is very true. Nakakasira sila ng kalusugan at pag-iisip ng ibang tao. Kaya nga tayo lumalapit sa mga spiritual advisor para malaman natin kung paano lalabanan yung mga uri ng taong mga walang paki sa damdamin ng ibang tao. Ganyan din ginagawa namin para kahit papaano gumaan ang pakiramdam namin pag nakakarinig kami ng magandang payo o salita sa mga pare. Ayun. So, ito talaga yung pinaka-need po nilang dalawa ngayon kasi tama po na si Father Jeff po talaga is the spiritual advisor of Alden Richards mula noon hanggang sa ngayon. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!